Blessed day to everyone. I am Alexis Anton and welcome again to day 113 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 23, 2026 and yung character natin ngayon ay pabalik kay Samuel. So this devotion will highlight return to God and Samuel ministry, faithful in God's voice in an age of transition. So in this time, Eli and his family were dead. Agad atong si Eli at yung pamilya niya ay pinarusahan ng Diyos or binigyan judgment ng Diyos dahil nga sa hindi magandang gawain ng mga anak niya, si Eli, and yung pagtotolerate sa masamang gawain nitong Eli. And the Lord judgment to his family already served. And Samuel in this time replaced Eli. He lead now the Israelites. So, sa ating scripture reading, ito ay mababasa natin sa 1 Samuel chapter 7 verse 3. And ito nga yung sinabi ni Samuel nung siya na ang namumuno sa mga Israelita, if you are returning to the Lord with all your heart, then rid yourself of the foreign gods and the Ashtoreths, and commit yourself to the Lord and serve Him only, and He will deliver you out of the land of the Philistines. So, dito si Samuel nag-uumpisa na siyang mangaral sa mga tao for revival and restoration dahil nga itong mga Israelita ay namumuhay with worshiping other gods or yung gods ng mga foreign neighbors nila. And now, para naman sa ating katuruan, it is about God worked mightily through Samuel. Ginawa ng Diyos through the life of Samuel. Number 1, Samuel led a return to God movement. So dahil kay Samuel, nanumbalik ang mga Israelita sa pananampalataya sa Diyos. This is the revival. Though Israelites believe in Yahweh, the problem is that they adopt syncretism. Ito nga yung hinahaluan nila ng ibang way of worshiping itong pag-worship sa Lord. Si Lord, si Yahweh, meron siyang standard ng worship. And yung mga Israelita, hinahaluan itong standard ng Diyos ng way of other culture, other gods, yung way ng ibang foreign neighbor nila. But in this time, through Samuel, they now starting to worship God, the Lord alone, and rejecting other gods. Ito nga yung sa chapter 4, sinabi dito, so the Israelite put away their Baals and Ashtoreths and served the Lord only. So ang Diyos na totoo ang kanilang sinasamba. And pangalawa, Samuel led a revival in the land of Israel. And this is the transformation. Meron na ditong pagbabago nung sa panahon na ni Samuel. After returning to God, nanumbalik ang mga puso nila sa Diyos. Sabi nga sa verse 5 to 6, then Samuel said, assemble all Israel at Mizpah and I will intercede with the Lord for you. Kakausapin ko ang Diyos para sa inyo. When they had assembled at Mizpah, they drew water and poured it out before the Lord. On that day they fasted and there they confessed, we have sinned against the Lord. Ito yung sinabi nila. And now, Samuel was serving as leader of Israel at Mizpah. So, nung nagtipon-tipon sila dito, nagkaroon ng national repentance sa kanila. And for our teaching number 3, Samuel led a reversal of evil among judges. In the previous Judges, kung babalikan natin yung book of Judges, there is a downward spiral of sinning. Every time na may nire-raise ang Diyos na deliverer, every time na mamamatay ito, bumabalik at bumabalik sa pagkakasala, ito mga Israelita. And from Othniel to Samson, all judges end in tragic life. Lahat sila ay nakaranas ng salimuot na pagkamatay. All the people keep on going in cycle pag namamatay na sila. But for the last judge, ito nga si Samuel, naputol na yung downward spiral of sinning. Before he died, Israelite transformed and nagkaroon ng change of heart. Hindi na sila katulad doon sa Book of Judge na pagkamatay ng isang deliverer, babalik sa pagkakasala. And this time, nagkaroon na transforming of their heart. Nung balik sila sa Diyos, nagkaroon ng national repentance. And instead of sinning again, after recent judge, there is a righteous act na before the Lord. So,
sa life ni Samuel, talagang meron kang pagbabago at talagang hindi na bumalik again sa ng pasamang pagkakasala yung mga Israelita. And now para naman sa ating application, number 1, strengthen what is crooked. Straighten what is crooked and correct what is wrong. And this must be start with ourselves first. Kasi bago natin itama yung iba, we must reflect on ourselves first. Tama ba yung ginagawa natin? Tayo ba ay matuwid? Tayo ba ay karapat dapat tumuwid ng iba? Kasi kung tutuwid din natin yung iba, kung sa sarili natin ay baluktot tayo, that is nonsense. Hindi sila maniniwala sa mga sinasabi mo or sa gusto mong iparating sa kanila. Bago natin itama yung iba, again, we must reflect on ourselves first and surrender o sabit natin doon kay Lord lahat ng mga problema natin, yung mali sa atin, and He will fix us. Siya na ang bahalang magsaayos sa atin. Si Eli, nakikita niya yung mali sa iba, pamilya niya, but mali sa pamilya niya. Nakikita niya yung mali sa pamilya niya, but he's still tolerating them without knowing God preparing judgment to His family. So tayo, kung alam natin may mali sa atin, isurrender na natin to kay Lord. Isabit na agad natin ito kay Lord. Huwag na nating antayin na ang Diyos ay gumawa pa ng judgment para sa ating mga buhay. And pangalawa, start a major transition in your life and family today. Yung mga mali sa ating buhay from the past, yung mga mali na gawain sa ating mga pamilya, talikuran na natin. Huwag na natin sundin pa o ipagpatuloy pa. Start your major transition today. Daily practices, hindi naman to na pagdesisyonan mo ngayong araw ay wala na kinabukasan. This must practice every day, daily dapat. And if you are about to have your new family or building your own family, this is your opportunity now to change and applies those itong mga application, yung pagbabago sa ating pamilya. And again, start with ourselves and not to others. Kasi kailangan i-fix muna natin yung sarili natin bago natin ma-fix ang iba sa ating mga buhay. Again, start a major transition today. At pangatlo, stand in the gap and pray for the transformation of our country. Stand in the gap meaning like a priest, ikaw ang humaharap sa Diyos on behalf of them, your family. Ikaw ang nananalangin para sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapatiran, sa fellowship natin. Ikaw ang humaharap sa Diyos para on behalf of them. Because when God transformed them, tuloy na yun, damay-damay na yung mga tao din na nasa paligid nila. God will reach other too. At ayun lamang po for our devotion. At para naman sa ating reflection na pagninilay-nilayan, what can we do today to change the direction of our family? Ano yung magagawa natin ngayon para maiba yung direction? Kung ano mang masamang direction na pinapatunguhan natin pamilya ngayon, ano yung magagawa natin para maiba yun? And again, magagawa natin ito with the guidance of Holy Spirit and the Lord Jesus Christ. At bago tayo tuloy magtapos, let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion. Panginoon, ay muli, tinulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga nais, Lord God, na baguhin at gawin sa aming mga buhay. Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi kami matuwid sa inyong harapan, Panginoon. But, Panginoon, sinusurrender namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na kayo nawa ang siyang mag-fix sa amin, Lord God. And so, Lord God, yung mga tao sa paligid namin ay maayos din namin, Panginoon, at hindi through our own strength, Lord God, but with your grace, Lord God, to our life, Lord God. Lord God, ituwid nyo kami, Panginoon, kung paano tinuwid ni Samuel ang mga tao before, Lord God. Help us to be like Samuel, Lord God, na tanging kayo lamang ang sinasamba, Panginoon, at sinusunod. Help us to hear your words, Lord God. Open our heart and mind and ears, Lord God, nang gayon ay marinig namin at makita ang inyong mga salita, Panginoon. At ayun lamang po, Panginoon, ikaw nawa ang siyang palaging manguna at magliwanag sa aming mga daraanan. Dakilain ka ng bawat tao sa aming buhay. And we pray all of this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen.
At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.